Makukulong ka rin sa bikutan. Gusto mo? Ang galing mo naman na alam mo kagad bago ka dumating dito na kailangan namin yung proof ng license mo as a broker na nagdala ka kagad ng Xerox copy. Kaya yung tanong ni Honorable Dan Fernandez, saan mo pina-Xerox? Kasi nung araw na yon, noon lang namin hiningi yun na isasubmit mo sa next meeting. Meron na rin po akong na-experience na ganong consequences. Hindi nga, hindi mo ako sinasagot eh. Hindi ko naman tinatanong yung experience mo eh. Mr. Chair? Yes, please proceed. Pwede ko po bang malaman kay Daisy? Yes po. Paano mo na-meet si Eddie Yang? Sino ang nag-introduce sa'yo? Hindi ko nakuha kanina yung sagot mo eh. Mga ahente po. Tapos, ano po ako na nakatransact ko po si Mayora Wong regarding po dun sa subject property lost title po na binenta po sa Global Asiana. So, ang nag-kwan sa'yo is the late Vice Mayor Wong. Opo. In the last hearing, natanong ka po na bakit binigyan ka ng authority ni Eddie Yang. Ano yung authority na yun? Ang sagot mo, it was to facilitate sales and notarizing documents. Tama po ba? Opo. Sinabi mo rin doon sa hearing na yon that you confirmed that you're a licensed broker. Yes po. Having obtained yung broker's license mo in 2008. Opo. And you agreed to submit your license records to the Committee for Verification. As a matter of fact, you were required to submit proof of your broker's license. Tama po ba? Opo. May submit mo na? Hindi po ako na-notify about that. Na submit ko yung nandun proof. ka sa hearing eh. Sinagot mo ngayon, binabasa ko ngayon nangyari eh. Yung pong identification card ko Hindi po. ba ni-require ka na mag-submit ka ng proof Identification na po. license broker's license, Opo. license broker ka? Opo. Oh, nag-submit ka na ba ng proof? Opo, yung As pong required? PRC license ko po. Comsec, may I know if the resource person is telling the truth? Mr. Chair, we have not yet received any document from Ms. Quiros. Yung pong identification Makukulong ka card rin ko sa po. bikutan. Gusto mo? Hindi po. Kasi bawal na rito magkulong kami dahil may SONA sa 22. Ang naisubmit ko po yung PRC license ko po as broker. Naisubmit mo? Opo, binigay ko po nung last time. Eh, wala nga sinasabi yung Mr. aming Chair, Comsec dito our eh. staff denies it. Nag-submit po ako ng PRC license nung last time po. As broker po, yung PRC license ko na kinuha pa po sa akin nung Sino sa dito mo binigay? ano po yung photocopy po ng license. Sino nga rito ang pinagbigyan mo? Hindi ko po nakilala na yung pong facilitate, yung pong ano dito. May quorum pa ba tayo? In my capacity as temporary chairman of this committee, may we ask the COMSEC if we still have a quorum? Ito po yung We still sinubmit ko yung PRC license. We still have a quorum, Honorable Acop. We still have a quorum. Dahil nagsisinungaling ka eh. Hindi, nag-submit po ako ng PRC license last time. Ano nga ang proof mo na nag-submit ka? Xerox copy po yung binigay Sagutin ko. mo yung tanong ko muna dahil ini-establish ko na kung paano kita isa-cite in contempt eh. May we direct the resource speaker to please present any proof of your submission of the PRC ID? It is a common practice when you submit something, you should have something to show as proof.
PRC license po. Yes, do you have a receiving copy of that PRC license to prove that you indeed submitted to this committee? Ano po, inano ko lang po, binigay ko lang po yung Xerox copy sa bond paper na naka-Xerox po yung PRC license ko. Yun lang po sinubmit ko last time. That is not a valid submission, Ms. Daisy Quiros. Yes po. You acknowledge that? Yes po. By your representation that you did not ask for any receiving of your PRC license, that is tantamount to saying that there was no valid submission of the requirement that is being asked from you. Honorable Acop? Konti. Miss Quiroz, saan mo pinasirok siyang yung dokumentong yan? Dala-dala ko po last time. Dala mo rito sa hearing. Opo. And dito ka nagpa-Xerox. Hindi po, dala-dala ko na po siya Xerox copy. So may dala ka ng Xerox. Nung last time po, And then you submitted it to the COMSEC here. opo. And then you never asked for any receiving copy coming from the COMSEC kasi they were denying Wala. that you have submitted that documents. And Hindi po. we will be asking you to refrain from lying. If you did not submit it, then say it. Wala namang problema kesa makontempt ka. Hindi po. Eto na po, dala-dala ko po yung original. Talaga sinabit mo dito, yan ang sinabit mo o yung Xerox copy? Xerox copy po. Meron pa pong 3 signature yun. At wala kang receiving copy na natanggap ng mga COMSEC. Kasi this COMSEC will never lie. If you have submitted some documents pertaining to your statement, they will tell us. Opo. Kaso wala silang na-receive Yun ang problem mo Hindi ko po ni-receive siguro. Hindi ko napa-receive. Mr. Chairman, ako, instead na sabihin mo na nagkamali ka, pinaninindigan mo kasi parang biniblame mo yung ating COMSEC that they received something from you, but in actuality, wala ka naman sinabit. Mr. Chair, I submit. Yes, sir. Your Honor, kung wala po, ito po yung PRC ID ko, pwede ko naman pong isubmit yung That photocopy. is not the point. Hindi yan ang point. Hindi po yun ang punto, Ceci. Ang galing mo naman, na alam mo kagad, bago ka dumating dito, na kailangan namin yung proof ng license mo as a broker, na nagdala ka kagad ng Xerox copy. Kaya yung tanong nila, Honorable Dan Fernandez, saan mo pinaserok? Kasi nung araw na yon, noon lang namin hiningi yun na isasubmit mo sa next meeting. Di ba? Ngayon, wala naman sa minutes of the meeting na ikaw ay pinag-submit namin ng iyong kwan. Ang nasa minutes, magsasubmit ka tong araw na ito. Nagsisinungaling ka Hindi. Anyway, kung ano po, pero po, Hindi nga hindi yun ang punto. Ang punto ron, nagsisinungaling ka bawal dito magsinungaling kasi nanumpa ka na magsasabi ka ng katotohanan. yes po. Mali na doon ang timano. Hindi. I'm sorry po kung yun mo po kasi natatandaan ko. Yeah. Ganito yung sitwasyon ikaw, nakikita ng mga membro na hindi mo sinasagot ng tama yung kanilang mga katanungan. Di ba? Doon sa notarization, pinipilit mo yung sinasabi mo. Pero sino ang paniniwalaan namin? Yung abogado na ang pangalan nandun sa notarization na nagsasabi wala akong opisina doon. Tapos sinabi niya hindi ko pirma yan, hindi ko ninotarize. Sino ang paniniwalaan namin? Ikaw o yung abogado na o yung notary public na yun? Your Honor, can I interject po? Meron na rin po akong na-experience na ganong consequences. Hindi nga, hindi mo ako sinasagot Hindi ko naman tinatanong yung experience mo Ang tinatanong ko ay, kung ilagay mo yung sarili mo sa pesto namin ngayon, sino ang paniniwalaan mo? Yung nagsasabi na wala akong opisina dyan, hindi ako ang nag-notarize niyan, o ikaw ang nagsasabi na
doon ka nagpa-notarize. Opo, pinicturean ko po. O sino ang paniniwalaan mo? Hindi ko po alam kung ano pong ginawa ng sekretaryong napanotaryo. Hindi nga, hindi mo naman sinasagot yung katanungan ko na naman eh. Sino nga ang paniniwalaan mo? Kasi gusto ko, ilagay mo yung sarili mo dito sa pwesto namin ngayon. Kasi kami ang nakikinig at nagtatanong sa mga sagot mo. Sino ang paniniwalaan namin? Yung notary public na nagsasabi na wala siyang opisina ron, at hindi siya ang nag-notarize ng dokumento na sinasabi natin. Yes Kaysa po. dun sa sinasabi mo. Sinong paniniwalaan namin? Yung pong pumirma, yung pong nagnotaryo. Oo. So, ibig sabihin, paniniwalaan namin yung sinasabi ng notaryo publiko. Di ba? Kaysa dun sa sinasabi mo. Opo, pero po in good faith. po, Ang hindi ibig po- lang sabihin nun, hindi tama yung sagot mo. Di ba? Ano, Iya? Hindi ko po alam kung ano pong ginawa nung nagnotaryo. Ikaw ang nagpapanotaryo, di dapat nandun ka kasi Hindi Di lang, ba? hindi na lang, marami din pong ibang nagpapanotaryo. dapat, nung nanumpa ka, nandun ka. Kasi po pumasok po yung pumasok yung secretary. Ang pagkakaalam ko, Narinig ko na yan nung last hearing. Iya, narinig Yes ko na po. yan. pero yun po ang totoo. Mr. Dun, Chair, baka pwede makasingit, Congressman. sige nga. Kapraso lang po. Ikaw, kilala mo si Rudy Ngo? Hindi ko pa sure sabi, si Eddie Yang po ang nakausap ko regarding dun sa, ang sabi niya sa akin, ang buyer si Rudy Ngo. Pero hindi ko pa po siya na-meet. Hindi mo siya na-meet? Hindi pa po. Sigurado ka? Hindi po. Yung secretary lang niya po ang, Sino secretary lang niya? Hindi mo siya na-meet? hindi ko po siya na-meet. Binigay ko lang po yung dokumento. Ikaw ba nag-transfer nung transfer nung ownership? Po. Opo. Ha? Yes po. Sino kasama mo nung pumunta sa munisipyo nung magpa-transfer nung ownership? Nagpadeklara po. Ha? Wala po akong kasama, ako lang. Ikaw lang. Yes po. And you never meet yung may-ari mismo na bumili? Hindi po. Si ano lang po, yung secretary lang po Nakakuha ka ng niya. komisyon doon sa pagbili ni Rudy Ngo sa kay Eddie Yang? Hindi po ako nakabenta. Ano lang po ako. Doon sa pang-transfer po ng title. Sino nag-utos sa'yo para i-transfer yon? Si Eddie Yang po. So nagkausap kayo ni Eddie Yang? Oh, that was October po. Sige po, Mr. Chair. Daisy, why you are late? Hello sir, good afternoon po. Sir, tiningnan ko po kasi yung name ko dun sa gate. Wala po. Tinignan mo yung name mo sa gate, wala. Opo. O, sino papasok sa'yo? Kung wala yung pangalan mo doon. Nagtanong po ako sa window, pinakita ko po yung aking invitation. Tapos pinadiretso na po ako. No, ba't ganun katagal? You were in the gate Nagpark- for... Anong oras? Ano po, around past 30 na po ako nakarating. Past what? 10:30 po. O, 10:30, the hearing is 10. Apo, And you arrive Nagpark almost po ako. past Dun- 11 ka na dumating. Opo, nandun po ako sa labas para nandito po ako nag-sign po ako 11:15 dito sa gate. Oo nga, 11:15. Opo, nakaupo po ako dun sa likod kanina. Nakikinig po ako. Nandiyan ka na sa likod kanina Opo. at 11:15. Opo. So, you were late for around 1 hour and 15 minutes. Opo, kasi po na-traffic po ako papunta dito Oh, anyway. from Pampanga. Anyway, next time. Don't be late, ah. Okay. Okay. Now, eto si Daisy. Daisy, until now, you're not telling this committee the truth because mismo yung notary public that appears in that document denied. So, nagsisinungaling ka. Your Honor, hindi ko po yun pinorge.
In good faith po, nagpanotaryo po ako. I don't know po ano pong ginawa ng mga sekretary niya doon. Meron pong, I'm ito not po saying yung that you forged it. Ay, sandali. Nobody accuses you of forging it. Ang sinasabi ko lang is, the fact is, and it was confirmed during the previous hearing, na dininay ng notary public. Ikaw, you keep on insisting na yung opisina na yon. Opo. Na well, in fact, yung Quezon City, na sinasabi yung opisina, it was already established last hearing din. Yes po, yung J5MB Documentary Services po, Documentation Services. Eh, dininay nga eh, ng notary public. Doon po ako nagpanotaryo. Hindi nga, ang sinasabi ko, dininay na mismo ng abogada eh. O na I nandito. don't know po. O, and in the records, wala. Hindi ko na po alam yung ginawa ng secretary dun sa O, sige subject nga, document. sinong sekretary niya? Hindi ko po alam ang pangalan. Basta 2 lalaki at 1 babae lang po yung nandun sa office. J5MB Documentation Services po. So, hindi mo hinarap yung abogado? Nung pong binigay ko po dun sa secretary yung dokumento, lumabas po siya. Ang Sino pagkakaalam- lumabas? Yung pong secretary sa loob ng Documentation Services po. Oh, nung previous na mga transaction ni Eddie Yang with regards to the properties, yung 3 na properties niya, ganun din nangyari? Yun nga po yung pinanotaryo ko doon. And then before that, sino nag-facilitate nung properties na yan? Yung Lakewood? Lakeshore po. Lakeshore. Hindi po ako. Hindi po ako Sino? nag-transfer. Ibang broker po siguro. Baka in-house broker po doon sa Lakeshore. Si ano nga eh, si Barangay Captain Lorenzo, yun, ng San Lorenzo, alam niya eh. Si Kapitan, saan ba? Nandito ba si Kapitan? O Kapitan, kilala mo ba siya? Hindi ko kilala si... Ay, hindi mo kilala. So, ano June, minsan lang pag may mag-testify na lahat na or most of the transaction being made by Daisy Quiros, dumadaan sa'yo, problema mo. June? Jimmy? Sir, Ano? paki-repeat na lang po yung tanong. Ang sinasabi ko, if somebody will testify that that is not only the first and the last transaction being made by Daisy Quiros to you personally, magka-problema ka. Opo. Kaya you better, ano yung recollection mo Oh. Yun lang po, lagi po siya nagpupunta, certified true copy lang po. Lagi siyang pumupunta, certified Opo, true copy certified lang. true copy po yung nire-request. So in short, hindi lang minsan. Opo, na-tempo lang po yung binigay niya sa akin noon, sale. Tinignan ko lang po, tapos inayos lang, tapos pinapunta ko na siya sa loob. Pipila siya. So mga ilang beses yun, nakita mo siya doon, nagpo-process. Lagi po siya doon, pero hindi po ako laging kausap, yun lang po O yung... Daisy, lagi ka daw doon eh. So it's not only that property. Hello po. Iba pong property yun sa San Jose, San Simon at saka po Sukad, Apalit, Pampanga po yung pinapa-certified true copy ko. Kanino yon? Dun sa mga farmers po. Mga farmers. Yes po. So yung kay Eddie Yang, itong 3 property lang? Hindi ko po alam yung iba po. Hindi, yung sinasabi ko nga, ito lang yung 3 property na may transaction ka with Eddie Yang. Yes po, yan lang po pinatransfer sa akin. Meron tumang. Nung 2018 po, in middle 2017 and 18, nakilala ko po si Eddie Yang through ex-mayor Mayora Wong, Leonora Wong po. Ng San Simon. Yes po. So, yung sa San Flair yun. Hindi po, marami po kasing mga hente. Meron po akong binenta rin po sa Global Asiana, meron po sa iba-iba na po kasi
nakilala ko po si Mayoro ang as mayor sa San Simon. Minsan po, naghahanap po sa akin ng property na pwedeng ialok sa Global Asiana. Daisy, again, ang tanong ko kanina, if somebody will have a proof na kasama mo sa isang gathering si Eddie Yang, that you're very close to Eddie Yang, ay yung problema mo yun. I will cite you in contempt. Yes po, nung pong year 2018 po yan. Saan? Sa San Simon po. Hindi, anong gatherings? Anong events? Meron po akong tinanong birthday niya. That was 2018. Ano yan, ano? Birthday po niya, ay Christmas party po. That was 2018 po. Birthday? Ano po, Christmas. Christmas party? Nino? Yes po. Nung pong, yung pong mga office, niya, employee. Employee Nino? Ni AD po. Oh, you're not an employee of Eddie Yang? Nung 2018 po. O, kita mo. Ay, ikaw, Daisy, talagang pag hindi kita tinanong ng isa-isa, ayaw mo mag-cooperate. Hindi po, kung ano lang po Hindi? kasi yung Kanina ka pa tatanong. Yung pong tatanong nyo, yan lang po kasi sinasagot ko. Hindi, ang sinasabi ko nga, kanina nung tinanong kita, sabi mo, hindi mo masyadong kilala si Eddie Yang. Nung tinanong kita, I will say you, so if somebody will prove that indeed, nandun ka sa isang gathering, sabi mo kanina, hindi. Oh, wala. Ang ngayon, Hindi, naalala ko na nga po, nung 2018, umattend po ako ng Christmas party. anyway, Mr. Chair, I think you have some questions. yeah, this will be the last question, or else, alam mo may quorum kami dito. Si Chairman Barbers nasa labas lang, and si Kit, then ask permission to the chair na whatever will be the vote of the members, they will join and they're monitoring now, and we have 2 in the Zoom. So, ang total numbers of members now present, including the Zoom, is 8. And we will need 7. Now, last question ko. Pag hindi mo to sinagot ng tama, bahala na yung mga members dito. Sabi mo kasi kanina, it's only in one occasion. Magkasama kayo ni Eddie Tayang. Na I'm telling this committee na hindi ka-associate ni Eddie Tayang. And tanongin kita, again, last na lang, may mga gatherings pa ba? Na sumama ko, wala? May mga gatherings pa ba? Pinaka-latest na gathering before Teddy Tayang was cited in contempt in this committee. Wala po. Wala. O di, nagsisinungaling ka. Wala po akong matandaan, Your Honor. And then, nagsisinungaling ka because you will never forget that. Because that was the time when Mayor Roding assumes office as the mayor of Mexico, Pampanga, when a dismissal order was issued by Ombudsman. It was a Hindi ko gathering po. of all investors. And you were there. You were there. Hindi ko po matandaan yun. Ay, yan ang the best excuse of all liars. Hindi ko Laging po hindi matandaan. Eh, ano na yan? Uso na yan. Matagal na. Anyway, Ko nga po. Your Honor, hindi ko nga po matandaan yung... Basta last time ko po tandaan mo nga yung 2018 na Christmas party. Ito lately lang. When Mayor Roding assumes office, nandun lahat ng mga investor, and that includes Eddie Tayang. And you were there. Wala po ako, Your Honor. Nako. Eh di, nagsisinungaling yung mga members dito sa House. Somebody knew you. That you were there. Kasi alam ng isang member dito, hindi lang isa, some members in this House, in this 19th Congress, na-associate ka. Eddie Yang, you are facilitating all the documents of Eddie Yang. Hindi po, Mr. Your Chair. Honor. Yes, Marami naman po kasing broker si AD, hindi lang Yeah, po okay. ako. Hindi, ikaw lang yan. Ang sinasabi ko,
Yes po. Yung involvement mo. Oh, you were there. Wala po ako natatandaan dinaluhang investor. Wala po ako doon, Your Honor. Mr. Chair. Yes, Chairman, that Well, anyway, once a liar will always be. Anyway, ano ma'am? Ano pangalan ni ma'am? Daisy po. Daisy, ma'am Daisy. Ilan po ba yung mga na-transact nyo na kay Mr. Eddie Yang? Nung San Simon po, Ha? yung sa San Simon po, tsaka yung sa Lakeshore. Kasi Sa- po during that time Ay, po, wait. na-live Hindi, out. yun lang tinatanong ko. Mga ilang transaction nyo po kay Mr. Eddie Yang? Natatandaan ko po yung sa San Simon. Alam mo, you started with our asking you questions with lies, no? And it's hard for us to believe anymore the statements that you're going to deliver on this committee. Please refrain, no? Tigilan na natin. We will giving you a chance na para magbalik yung aming tiwala sa iyo. What we are asking is yung transactions that you have with Eddie Yang, ano? So, kanina, tinatanong kita, ulitin ko. So, ilang transaction yung nagawa mo kay Eddie Yang? Hindi mo makakalimutan yan kasi si Eddie Yang, ang daming corporation. Alam mo ba kung ilang corporation niya? 50. Yes po. 50 corporations. At ang dami niyang mga ektarya-ektaryang nabiling lupa. So, ngayon ang tanong, ilan yung transaction mo sa kanya? Sa San Simon lang po, tsaka po yung sa Lakeshore po, ang naging transaction. Dahil po meron na pong ibang ahente na left out O, na yung po sa San ako. Simon, ilang ektarya ang naging transaction mo? Mga ano lang po, mga 6 na landowners lang po. 6 na land, hindi, ilang ektarya yon? May 1.2, 1.8. Ilan na naging commission mo Bali, doon? 5% lang po. 5%. Magkano yung 5% na yon? Kasi we'll be asking sa susunod kung you paid the government specific taxes for that 5%. Kaya never lie, no? So sa 5% na yon, doon lamang sa sinasabi mo sa San Simon ba yan? Opo. Magkano yung 5%? 5% po nung mga ano lang po, yung mga 7 hectares lang po yung nabenta ko. 7 hectares. Yes po. O magkano yung 5%? Dun sa 400 per square meter po. So, anyway, doon sa susunod, ilang hektarya naman ang natransact mo? Wala na po kasi na left out na po ako. Dalawa yung sinasabi mong transaction, di ba? Yung sa ano lang po, yung sa Lakeshore po na pag-transfer. Yung sa Lakeshore, po. ilang hektarya yon? Bali 1,500 plus square meter. 1,500 hectares? Hindi po, square meter po. Square meter. So, you have a relationship with Eddie Yang. Wala po, transaction lang po as client ko po. Okay dati. nga. And the reason why the chair were asking you a while ago, dahil somebody saw you doon sa area when the good chair was asking about your presence and you cannot remember. Pero ito, yung commission mo, you remember. Yun lang po kasi natatandaan ko kasi nung time na Mas yun, importante ang relasyon kaysa pera. O mas importante ang pera kaysa relasyon. wala pong, ano lang po, relasyon po na between client ko siya as a broker po ako. And then later po, na-left out na rin na po ako dahil binawalan po ako ng mga kapitan mag-agent doon. Okay, doon sa percentage na nakuha mo doon sa commission mo, were you able to pay the necessary taxes? Ano lang po. Nagbabayad ka ba ng income tax? Yes po. Can you kindly submit to us? When was this transaction? Ano po. Hindi ko po, ito pong kay AD Yang hindi ko po na-submit. Sa mga subdivision po nasasubmit. O, paano yan? Patay ka na dyan. Hindi ka nagbabayad ng tamang buwis. Are you a licensed, Are you a licensed broker? Yes po. You will be suspended or baka ma-revoke ang license mo for not paying the right taxes in the government. Alam mo ba yan?
please submit to us your ITR in relation to the year that you have received your percentage of your commission on that transaction with Eddie Yang. Please submit in the next hearing. Yes Okay? po. Paano po yung ano, kasi po nung time na yon sa huge property na nabili po ng kumpanya. Ano? Ah, Nagbabayad ka ba ng income tax? opo. Oh, di, padali mo sagutin yun. Nagbabayad ka pala ng income Ang tax. ibig ko sabihin Submit po, mo sa kami amin. po nagbabayad. Paano po yung mga kapitan na nangumisyon na wala naman po binabayar? Oh. Sino yung mga kapitanan ng komisyon? Sino yung mga kapitanan ng komisyon sa'yo? Hindi po. You tell us, this is not a laughing matter. Quiet, ladies and gentlemen. This is not a laughing matter, no? You're depriving the government of the right taxes that must be paid to the government. And yung ating mga constituents, sa mga mahirap natin mga mayan, sila naapektuhan dito. So tell me, yung binigay sa yung komisyon, meron ka pa ibinigay sa mga kapitan, ganon? Meron po mga co-agents po, divided into share po. Hindi na namin problema yon. Ang problema namin yung sa iyo, yung binayad mo sa income tax return mo. Submit to us. Don't tell us that if ever you have a receiving copy that you have given a certain percentage to those people na co-agents mo, then pakita mo sa amin. And then we will be accepting that your commission is not that complete with that 5%. Kasi nga, nag-share ka. Oh. Pero syempre, you have to give it to us through the ITR and your submission of that documents pertaining to your accusation to other barangay captains. Okay? Yes po. Sige. Okay, Mr. Chair, I will be reserving my questions Mr. Chair, in a while. in connection to the questions propounded by the Honorable Dan Fernandez, and in relation to the earlier manifestations of Daisy Quiros, may binanggit po kayo na maraming broker si A.D. Yang. Can you please name these other brokers of A.D. Yang? Hindi ko na po kilala yung iba. So you can't recall again. Yung pong iba kasi mga agents lang na walang license. Even Saka though, mga kapitan. can you please name these people who are licensed agents or even those who just acted as agents? Mga kapitan po dun sa San Simon. Please state their names. I don't know po kung still kapitan pa rin po sila ngayon. State their names. Kilala ko po kasi doon, nagbawal sa akin si Kap Randy ng Barangay San Pablo po. San Pablo, who else? Can you please provide the last name of Kapitan Randy of San Pablo? Yes po, Ano pong Again. apelyido niya? Randy. Hindi ko po alam hindi ko po alam yung surname po niya. So who else? Yung po kasing iba, hindi ko na po inaalam. Basta yung nagbawal po sa akin, si Kap Bando po, ang binawalan ako magbenta. Oh, you mentioned that you were prohibited from continuing the transactions. Bakit po ba kayo pinagbawalan ni Kapitan Randy? Gusto niya po, hindi po si Kap Randy, si Kap Bando po, nung time niya. Who is that? Kap Lando. Bando. Bando. Opo. Ano ho bang apelyido nitong si Kap Bando? Hindi Ibig ko po sabihin alam. nito, Miss Daisy, there were transactions during the time of Kap Randy, separate from the transactions during the time of Kap Bando. Opo. Anong taon itong kay Kap Bando? 2018 po. 2018. At ito pong kay Kap Randy. 2018 din po. 2018 din. How come nagkaroon po ng transition ng dalawang kapitan during the same year of 2018? Opo, yung pong lugar na nasasakupan nila, nag-o-offer po sila ng lote. 2018?
Are these two barangay captains both from San Pablo? San Simon po. San Simon. You mentioned earlier that Cap Randy is from San Pablo. De La Paz. De La Paz po. Now, And De La Paz. San Pablo po. Who is from San Pablo? Cap Randy. Opo. And Cap Bando is from De La Paz po. De La Paz. So they are the incumbent barangay captains in 2018. Yes po. Sila po ba'y nakaupo pang kapitan until now? I don't know po. And I will go back to your earlier statement. Ang nagbawal sa inyo, binawi nyo po yung first statement nyo about Cap Randy. You change it into Cap Bando. Bakit po Opo. kayo pinagbawalan ni Cap Bando? Gusto po niya, dumaan muna ako sa kanya. Gusto niya dumaan kayo sa kanya. For what reason? Gusto niya po siya lang po ang magbenta ng subject property na sinasakupan niya. So, nagkaroon po ba ng transaction dito sa De La Paz with Cap Bando as the agent? Opo. Ilang bentahan po ba naganap dito? Hindi ko na po alam yung transaksyon nila. Hindi nyo po alam. Pero ano po yung transaction kung saan kayo'y pinagbawalan na ni Cap Bando na mag-ahente? That was 2018 po. Nung pinagbawalan na niya po ako, hindi na po ako nagbenta. Yes, what is this transaction all about? Sino po ang seller at sino po ang buyer? Kanina po tinatanong kayo ng ating mga committee members, ano pa ang transaction nyo? You are not disclosing about this De La Paz property. I assume that the property is in De La Paz. That is San Simon po. De La Paz, San Simon, at saka San Pablo, San Simon. De La That's all Paz, in San po. Simon. De La Paz, San Simon. Can you please enlighten us on the circumstances surrounding the transaction in De La Paz, San Simon, where you were prevented by Cap Bando from pursuing the transaction? Ikwento Yes niyo po po. sa amin. Nag-consolidate po sila ng lot sa De La Paz, and then San Isidro. San Isidro is a different barangay. Consolidation po ng mga property owners sa De La Paz po. And then siya po nakakasakop si Cap Bando doon sa lugar na yun. You mentioned about San Isidro. Hindi, iba po pala San Isidro dito yung sa part na to. So Hindi ako kasi masyadong well known sa mga barangay sa San Simon eh. Yun lang po sa consolidation na ginawa namin, doon ako aware. were you part of that consolidation process? Kayo po ba'y naando doon pa nung kino-consolidate itong lupa sa De La Paz? Opo, kaya lang ilang hektarya lang po yung nakausap How many po namin. hectares? Yung 7 po. How many? 7 hectares lang po. 7 hectares. Sino po ang seller at sino po ang buyer nitong 7 hectares na kino-consolidate nyo? Yung pong Golden Sun 999. Golden? Yung Golden Sun 999 po. Golden Sun. Opo. Golden Sun 999. Opo. That's the name of the company. Yes po. They are the seller. Opo. Golden Sun 999. Ang Golden Sun po ang buyer. Yes po. So sino naman po ang Corporation. seller? Yung mga farmers po ng De La Paz. Farmers of De La Paz. And then, were you able to conclude the consolidation of the 7 hectares bago po kayo pinagbawalan ni Cap Bando? Opo. Natapos nyo po ang consolidation. Nung 7 hectares, opo. Natapos po 7 yung consolidation, hectares. opo. Natuloy po ba itong bentahan ng lupang ito? Yes po. So, ang ahente, hindi na kayo. Hindi po, na-left out na po ako. Si Cap Bando na. Opo, yung mga kapitan dun sa mga adjoining lots po niya. You were saying mga kapitan. Opo. Sino po itong mga kapitan na ito? Iba-iba You na were po. saying mga kapitan sa adjoining lots. Ibig sabihin,
this is not only Barangay de la Paz. Yes po. There are other barangays Yes po. included in the transaction. Opo. Since you are involved in the consolidation, I wish to assume that you can recall anong mga barangay ito at sino itong mga kapitan which seemingly nagkaisa na i-prevent kayo. Anong mga barangay po ito? Di ko na po matandaan yung iba. De La Paz lang po kasi ako nag-focus. Nakalimutan ko na po yung mga adjoining lots niya. But kasi you said matagal na po. earlier that you were involved until the conclusion of the consolidation process. Ano bang ginagawa natin sa consolidation? Diba? Yes po. We gather all the separate lots Yes. and In make them one. under one cadastral Yes po. lot number. Yes po. Eh, hindi nyo matandaan kung anong barangay. Hindi ko na po kasi matandaan yung ibang barangay doon katabi ng De La Paz. Kayo po ba'y taga saan, Miss Daisy? Apalit po. Where is that? Apalit, Pampanga po. Apalit, Pampanga. And this De La Paz is in San Simon. Tama po ba? Yes po. Gaano ho ba kalapit yung Apalit sa San Simon? Magkalapit lang po. Magka-dikit ho bang Opo. bayan ng Magkadikit na Apalit bayan. at San Simon? Opo. And how many times were you able to visit this property? Siyempre, ahente kayo. You Yes started po. as an agent and the process always start with an ocular inspection. Tama po ba? Yes po. You are a real estate broker. Yes and po, ma'am. You know that. Nabisita niyo po lahat ng barangay kung nasan itong 7 hectares na ito. De La Paz lang po yung 7 hectares. Isang pamilya lang po yung kinonsolidate ko with different landowners. You are contradicting your earlier statement because you said earlier that the consolidation involves several adjacent barangays. Yes po. Kaya nga po sabi nyo mga kapitan. Ibig sabihin marami pong Yung- barangay. Opo, yung po magkakadikit-dikit na barangay sa Pero Simon, na kanina lang tinayuan po, ng- binawi nyo uli at sinabi nyo, De La Paz lang. Yun Ano lang po ang totoo? Doon lang po kasi ako nag-focus. Doon lang kayo nag-focus but you were consolidating. Binawalan na po ako kaya hindi na po natuloy yung consolidation No. ko. Kanina po sinabi nyo you were able to conclude, to finish the process of consolidation. Opo, hindi ko na po matanda. Nakalimutan ko na po yung mga barangay na katabi Why, ng De La Miss Paz. Daisy Quiros, you always end up your answers with, hindi ko na po matandaan. Kanina I don't know po, kung you San were being Isidro, asked San Pablo. about the notarization of the deed of sale. You claimed di mo na matandaan kung sino yung mga secretaries. You were asked ilang transaction ba ang inyong transact for ADA? Wala na rin kayong matandaan. Now you were saying there are lots in different barangays you consolidated. That is in Simon. Taga-apalit lang po kayo. Magkadikit lang po yon. At hindi nyo maalala kung anong mga barangay. De La Paz po and then San Pablo. Meron po kasing San Pablo Libutad and then San Pablo, mga San Pablo po ang alam kong katabi ng De La Paz. Do you still have the document of the 7 hectares which you consolidated? Yes po. May we request Ms. Quiros, Mr. Chair, to submit the document of this 7-hectare land which she consolidated for Golden Sun 999. I wish to know, Mr. Chair, what are the involved barangays and who are the barangay captains during that time? I will go back to the brokers you mentioned earlier. Sino po ito mga brokers other than the barangay captains which you can hardly recall? Yung
Yung broker po natatandaan ko doon yung PMG Realty. Ano po yon? PMG Realty po. DMG Realty. PMG Realty. TMG. P. As in pig. PMG. PMG Realty. Opo. What else, Miss Daisy? Siya lang po ang kilala kong broker. Pero yung iba po, mga hindi naman po licensed na agent. Kung sino-sino lang po ang gusto mag-agent doon. Nonetheless, they were part of the transaction. Yes po. And I am asking you, Miss Daisy, who are these people behind those transactions of AD Young? Whether they are licensed or otherwise, please give their names. Hindi ko na po kilala yung iba. You have to realize, Miss Daisy, that you transacted lands in favor of a Chinese national, and that is unconstitutional because that is prohibited by no less than the Philippine Yes po. Constitution. Yes po. Without you, without these people who acted as the middleman, this shouldn't have been consummated. Hindi ko naman po kasi alam na hindi sila Pilipino. Alam How ko long po have kasi you been- Chinese sila. How long have you been a real estate broker? Since 2008 po. Since 2008. And you were transacting properties mostly within the province of Pampanga. Is that correct? Yes po. And would you agree with me if I would say that the agents, whether licensed or not, have the same network? Magkakakilala po kayo. Dati po kasi, Please sa answer the project question, selling Miss po Daisy. project selling po ako dati. Hindi ako nakafocus sa Roland. No, this is a general statement. I am asking for your opinion. That brokers or agents, whether licensed or not, if they are all residents of Pampanga, they belong to the same network and chances are they know each other. Is that correct? Yung iba po, makakakilala. And you could not recall any of those brokers who acted for AD Young? Hindi ko po alam kung sino-sino po yung mga nakapag-close. You were saying that you've been a broker since 2008. Wala kang maalaala except for PMG Realty. During that time po kasi, ako, in-house broker po ako sa Camellia Florence. Nonetheless, kahit in-house ka pa, kahit freelance ka pa, all brokers and agents belong to the same network. Para po yung mga abogado, magkakakilala sila. Para po yung mga congressman, magkakakilala sila. Para po yung mga ROD, Register of Deeds, magkakakilala sila. Para din yung mga assessor, magkakakilala sila. If you are representing yourself as a real estate broker since 2008, answer the question. Sino pa ang mga nag-ahente in behalf of AD Young? Hindi ko na po alam yung iba. You are telling a lie again. Hindi ko po alam yung ibang naka-close kay AD, na close deal kay AD, di po alam basta. I don't mind if the transaction was not closed. Just state for the record. Sino itong mga ahente who acted for AD Young, whether licensed or otherwise? Di ko na po alam yung mga ahente. Hindi. With the indulgence of Vice Chair, no? Kanina kasi, you're accusing some. Di ba, broker? Sabi mo, hindi lang naman ikaw ang broker. Eh, ngayon hindi mo na alam. Mr. Chair. Hindi ko na po alam kung sinong broker na Ay, hindi, pero lumalapit sa sinasabi mo kanya. sinabi mo kanina na may ibang broker pa, hindi lang ikaw. Yes po. In short, kung may sinabi kang may ibang broker pa, may alam ka, may kilala ka. Hindi ko na Diba? po alam yung mga kinakausap niyang iba. Mr. Chair. Yeah, Parang, yes. Hindi I ko just alam. noticed, I was about to leave na no? Pero parang medyo napabalik ako sa sinabi mo. Kasi parang feeling ko, Mr. Chairman, kapag yung medyo naging kakompetensya niya, yung possible na ahente or hindi man ahente, sinasabi niya yung pangalan ng mga kapitan na ganyan kasi sila na naging ahente. Pero yung mga ahente na mga hindi naman hindi siya nagiging kakompetensya, parang nire-refrain niya yung pagsasabi doon sa mga pangalang ito. That
probably, yun ang magiging connect natin kay Mr. Eddie Yang. And I think this woman is continuing lying on this committee. And I hate to feel this way, no, Daisy, no? But unfortunately, patuloy yung ginagawa mo. Hindi ko naman, yung transaction I still delivering you are not yet recognized by the chairman. So, again and again and again and again, sana huwag ka nga magsinungaling because, of course, napapagod din kami dito. Actually, gusto na namin umuwi. And even the other resource speakers na supposedly natatanong na natin, hindi na namin matatanong kasi yung patuloy mong pagsisinungaling, yun ang nakaka-derail doon sa ferreting out the truth of the matter. Your Honor, na-left out nga po ako, kaya hindi ko alam yung ibang nag-ahente na sa kanya. Kaya nga During that time na na-left out ako. Na-left out ka. And of Yes, course, yung mga naging kompetensya mo, yun ang binabanggit mo. But others, hindi mo mabanggit-banggit. Hindi ko na po kasi kilala dahil yung transaction ko na lang po ang pinakialaman ko. Anyway, Mr. Chairman, I rest my case. Kayo na po ba alam, Mr. Chair? Yes. Chairman Dan? Are you done? Chairman Akop? Your Honor, bakit po ako na-pinpoint? Yun lang po naman po ang totoong sinasabi ko sa inyo. Hindi, kasi nagsimula dito sa mga properties ni Eddie Tayang. Yes po. Nandun na nga last hearing pa. Last hearing pa, puno na kami sa iyo. Kasi kahit yung notary public nga, Opo, in good faith po kasi. Sandali, you're not yet recognized. Turn off mo yung Last hearing ka pa. And until now, you're lying. Kanina, you're accusing some brokers. Nakakompetensya mo. And now, you cannot name names. Oh, you're lying. Diba? You're lying. Sabi mo, yung ibang brokers, nung tinanong ka ni Vice Chair, nakakalimutan mo na. Hindi mo na matandaan. Yun laging excuse ng mga liars. Yes, Chairman Akop. Your Honor, can I interject po? Oh, what's your what is your manifestation? Yung ibang brokers po, ang pagkakaalam ko, may mga brokers pong iba, pero hindi ko naman po sila kakilala. That's your... Kaya yung pong nababanggit ko, yun lang pong mga alam ko. Huwag kang mag-akusa, sabi mo, kasi you were left out. Sabi mo may mga brokers na iba. Then when you were asked, hindi mo masabi. Kasi yung information namin, iba. Yung relation mo with Eddie Tayang is iba. And kanina, nung tinanong kita, you're still lying. Matandaan mo yung 2018, pero yung iba, hindi mo na matandaan. Oh. Yes, Chairman. Hindi po, Your Honor. Tapos yung pong sa notaryo, talaga kung in good faith po nagpanotaryo ako doon, hindi ko naman po alam na hindi nila ipapasa sa COC. Tagal mo ng broker eh. Tapos ganun yung ginagawa nyo. That's illegal. Hindi po. No, that's illegal. Because supposedly, you were there in front of the lawyer. Opo. Kaya lang po, nagtiwala po ako. Nasa loob yung tiwala is different to the law. No? In the sense of the law, excuses no one. At naging practice nyo na yan. Hindi ko po ginagawa yun. Kasi ito that was the first time? Opo. Ito pong J5 MB Documentation Services, nagpark po ako sa likod nito. And then, nadaanan ko po siya. And they stated that statement in the previous hearing, nagtatagal lang po tayo dito. Hindi po. Tama po. Yun Kasi po yung sinungaling ay hindi matatakpan ng kasinungalingan. You were given all the time and you were given all the chances by Vice Chair to name names. Hindi because ko you're po, accusing some brokers and you cannot name names. Yun lang po ang kilala ko, pero yung ibang brokers po, hindi ko po kilala. Yun lang po ang problema mo yan because you're natatandaan ko. accusing them. Now you cannot name names. Because in our information, halos lahat ng transaction doon, nandun ka. Wala po. Whether may ibang broker, ikaw pa rin ang papagitna doon. Hindi po totoo yan. Ay, ibig sabihin, nagsisinungaling ako? Hindi naman po. Kaya lang po, yung accusation po, hindi naman po totoo po. Hindi, tinawag kita kanina eh. Ang natandaan mo, 2018 Christmas party.
Pero pinaka-latest statement, That was 2018 po. Yun lang po ang Hindi nga eh. pinatinan ko. ay sinasabi ko nga, we have proof and somebody will testify against you with your statement. Yung disclaimer mo na wala ka doon, nandun ka. Hindi ko po Chairman, alam. Pwede ko po that's- makita. Actually, you were given all the time. Kinuha mo na lahat ng time namin dito, Ms. Niqueros, of all your lies. Hindi po ako nagsisinungaling. The hearing is resumed. Oh, Mr. Daisy. Pasalamat Yes ka. po. Medyo hindi mainit ang ulo, do kulang sa tulog si Chairman Akop. And we have a lady vice chairperson present today. But in the next hearing, if you continue to lie, we have no choice but to cite you in contempt. Pag nagsisinungaling ka pa rin. And Mr. Chair, Hindi And, po ako nang... Can I interject po? Hindi po ako hindi nga. nagsisinungaling. Gusto mo ngayon, pa-contempt na kita? I will ask the members. I am giving you the chance because of the request of the members. Ang sinasabi ko lang, in the next hearing, if you continue to lie, pasensyahan na po tayo. Mr. Chair. We will cite you in contempt. Your Honor, No, wait. Sandali, hindi ka pa nirecognize. Mr. Chair. The reason why... Sandali, Vice Chair, Chairman Dan. Do you understand? Yes po. Next hearing ha. Kasi kahit tanungin mo dito yung mga resource person, pareho kayo, alam namin lahat dito nagsinungaling ka. Hindi po. Ano po yung basehan nyo po yung honor, yung pong age, Ay, yung not questioning. yung pong special power of attorney po. Anong special power of attorney o Yung what? pong pinresent ko sa sa municipality of Hindi assessor po na San Yung Simon. sinasabi, hindi lang yon ang sinasabi ko, since the first hearing that you attended this committee hearing, puro kasi nangalingan yung pinagsasabi mo. And Hindi po. we are giving you the chance on the next hearing. Ayun lang, Chairman. Dan. Mr. Chair, the reason why I asked for a 1-minute suspension, parang at least tuwa sana na huwag na natin siyang i-cite for contempt, lalo na si Chairman Akop, medyo saka si Vice Chairman. Unfortunately, parang ang bigat ng damdamin ko kapag sumasagot ka ng ganun sa chairman eh. Parang nawawalan ka ng respeto dun sa chairman natin. Hindi naman po. No. Before Again, you speak. Last na lang to ha, I warn you. Please don't speak if you are not recognized by the chair. Yes, let us finish muna. Kasi Paliwanag muna natin, Madam Quiros, di mo ba napansin, bago kami magsalita, inaantay namin na bibigyan kami ng karapatan ng aming chairman? Kasi nire-respeto namin siya eh. Kasi siya ang chairman. Pero ikaw, dapat din ganun. Bago ka magsalita, humingi ka muna ng permiso rito. Kung kami nga humihingi ng permiso, ikaw dapat humingi ng permiso. Naintindihan mo? Pare-pares kaming chairman. Pero dito, siya ang chairman eh. Nire-respeto namin. Maliwanag siguro yun. Kaya sa susunod, baka yun ang dahilan. Bakit cite ka namin in contempt? Daisy, ganito gagawin mo para maliwanag. Once na nagsasalita kami, refrain from speaking, and then if you wanted to be recognized, taas mo na lang yung kamay mo. Huwag yung parang papasok agad na atribida ka na gusto mo nang madinig ka agad. No, it's not that way. There's a procedure and protocols in this August chamber, and we wanted to maintain that. We hope that is clear with you. No? Oh, no, you can speak. Nalulungkot po ako. Bakit ako po yung hindi naman po ako nagsisinungaling sa inyo. Yung katotohanan lang po yung sinasabi ko. Ako naman. Okay. The reason why we are talking to each other, no, during the 1-minute suspension, because we have seen, yung series of lying mo eh. Hindi naman kami talaga maniniwala na kahit isa, wala kang kilala dun sa mga agents, no, that the 300 titles and the 1,000 of hectares that being owned by Eddie Yang, kahit isa doon wala kang kilala. You know why? Kilala mo si Eddie Yang eh.
Ikaw pa nga inutusan eh, para i-transfer yung title eh, papunta kay Rudy Ngo eh. Di ba? Ang dami mo ng transaction sa kanila eh. And you told us, di ba? Ang daming mga nakapalibot sa kanyang mga ahente. At marami ka doon mga nakalaban ng mga ahente. Don't tell us wala kang kilala kahit isa. Nagsisinungaling ka eh. And hindi pa ako tapos. Huwag ka pumorma dyan. Ha? And yung relasyon mo sa city kanina, sinabi ni Assessor, pupunta ka doon. Di ba? Nakikipagtransact ka sa kanila. At sa patuloy mong pakikipag-usap doon sa secretary ni Adiang, hindi kami naniniwala na wala kang kakilala sa mga nakapalibot sa kanila. Di ba? Kung meron man, no, na transaksyon, yung secretary mismo ni Adiang, no, sa iba't ibang mga ahente, imposible na wala ka na-meet doon. Yan, as a matter of fact, yung sinasabi ni Chairman kanina na nandun kayo mismo sa Christmas party and at the same time doon sa isang okasyon that naupo yung mayor, you were there. Imposible na wala rin yung mga ahente doon. Kaya ang hirap paniwalaan doon, Daisy eh. And lucky you, we have decided na wag na muna ngayon. Sana sa susunod na imbitahan ka namin, next hearing, pag-isipan mo yung mga sinasabi namin about the agents because this will help us para ma-identify yung nakapalibot kay Adiang. Please, Daisy. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Chairman. Oh, what will you say? Do you want to speak? Oh, please, proceed. Short lang Kasi yes. naubos na yung oras namin. Next time na lang po pag sa susunod na hearing na lang po. Oh, sige. Isipin ko muna po yung mga ibang ahenteng Sige, okay.